Sa pagpapatuloy ng usapin sa mga aksyon at programa ng mga lokal na pamahalaan laban sa kahirapan, alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa nila para sa kanilang nasasakupan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon Laban sa Kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa live si Attorney Joselito V. Conejero, ang Officer in Charge sa Housing, Community Development and Resettlement Department ng Quezon City LGU upang pag-usapan po ang kanilang mga programa sa pabahay at kung paano ang convergence at pagtutulungan sa pagitan ng mga ahensya at mga katuwang na organisasyon ng Quezon City LGU para sa kanilang nasasakupan. Good morning po sa inyo. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Sir Od. Well, Attorney Jojo, sa tala po ng Philippine Statistics Authority, nasa 0.7% lamang yung poverty incidence ng Quezon City noong 2023. Lubhang mababa na po ito kumpara sa national poverty incidence na nasa 15.5%. Bilang isa sa mga LGUs na naabot yung single-digit poverty incidence, ano po yung mga pangunahing programa ng Quezon City na malaki yung nagiging ambag sa pagbaba po ng antas ng kahirapan? Okay, Sir Audrey, prioridad ng aming lungsod sa pangunguna ng aming mayor, ni Mayor Joy Belmonte, ang mga programang tumutugon sa kahirapan, tulad ng access to edukasyon, pagbibigay suporta sa mga aming mag-aaral at pasilidad, at pagpapalawak ng aming Quezon City Scholarship Program. Meron din dito ang pagbibigay ng ligtas, dekalidad at abot-kayang pabahay. At pinalawak din namin ang pangkabuhayang QC. At nagagawa ng aming mayor ito dahil sa tama at tapat na pamamahala. So enough pala itong mga proyektong ito para mapababa yung poverty incidence? Yes, Sir Audrey. Bali, ginagawa lahat ng aming mayor, ng aming lungsod, kung paano susuportahan yung lahat ng, lalo na yung particular sa mga marginalized at sector kung saan sila yung mismong naapektuhan ng kahirapan. Well, Attorney Jojo, ilan po ba yung population ng Quezon City? At ilang mga mahihirap na pamilya ba yung tinutukoy dun sa 0.7% na poverty incidence? Sa pinaka-latest na datos, nasa 3.1 million ang populasyon ng Quezon City, kung saan yung 0.7% ay yung mga yung datos na 4,000 families. Kaya nandun din sa aming mga informal settler families. Well, lumaki rin ako sa Quezon City at bata ako, naalala ko, ang dami ko rin nakikita mga informal settlers. Bahagi po ng paglutas ng usapin ng kahirapan ay yung issue po ng pabahay. So sa tala ng Quezon City LGU, ilan po ba yung mga kababayan nating nananatiling informal settlers sa lugar? Ang datos nga po natin ay nasa 214. So ito ay kung i-times natin sa 5, nasa 1 milyon. So 30% ng populasyon ng Quezon City ay nasa informal settler families. Pero hindi ibig sabihin talaga sila yung mahihirap. Sila lamang yung mga taong nakatira sa walang pahintulot ng may-ari. So, well, paano po i-address to ng local government? Gayong halos punong-puno na ang Quezon City, wala na mga bakanting lote para paglipatan sa kanila. ang ginagawa ng aming lungsod ngayon ay pagpapatayo ng mga high-density housing, mid-rise to high-density housing, para mas maraming units ang ma-generate at mas maraming kababayan na mga taga-lungsod ang pwedeng makinabang sa programang ito. Well, ano po yung mga proyekto ng Quezon City LGU na tumutugon sa right to adequate housing o yung karapatan ng mga mahihirap na Pilipino sa sapat at maayos na paninirahan? Kasi marami tayong mga kababayan na nasa poverty incidence na walang impormasyon patungkol dito. Hindi nila alam kanino ba kami lalapit, kami ba'y qualified para dito? Ang aming lungsod ngayon, ang lungsod Quezon, ay nagpapatupad ng rental housing option. Kung sa lahat ng aming pabahay ay rental. Kung saan ito ay may abot kayang halaga lang na 800 pesos per month, kung saan sila ay pwedeng maging, pag nakipagtulungan po sila sa aming opisina, sa Housing, Community Development and Settlement Department, para ma-qualify po namin sila bilang beneficiaryo ng aming pabahay. At pinapalakas din ng aming lungsod ngayon ang direct sale namin, yung land acquisition, kung saan yung mga private landowners na willing ibenta ang property sa Quezon City, binibili ng Quezon City yan at naglalaan ng pondo ang aming lungsod para habot kaya din mabili ng mga aming mga QCSS ang mga lupa na kanilang kinatitirikan. Okay, Attorney Jojo, no? Para doon sa mga nanonood natin mga kababayan na mga interesado na maging
benepisyaryo rito, no? Maaari po ba niyong ilarawan ang ilang mga proyektong pabahay sa Quezon City? Kasama na po yung mga in-city resettlement programs at iba pang mga housing projects. Sa ngayon po, meron po kami mga pabahay sa Barangay Balingasa, Barangay Baysa, Barangay Payatas, at Barangay Pagpag. At sa latest development namin, nakipagtulungan kami sa pribadong sektor. Binili ng Quezon City Government ang Urban Deca Homes Commonwealth, kung saan meron 2,669 na units ito na inilalaan para sa ating mga citizens at sa mga empleyado ng gobyerno. Well, so may mga partner din po kayo, no? Yes So po. yan po yung pag-usapan natin ngayon. Kamusta po yung convergence o yung pagsama-sama po ng mga iba't ibang stakeholders, kagaya po ng national government, urban poor organizations, at maging yung binanggit nyo kanina, private sector, sa pagtutulungan para ma-address yung housing issues sa Quezon City? Okay. Pinalakas ng aming lungsod ang local housing board namin, kung saan ang mga miyembro ng aming local housing board ay ang mga urban poor organization sa 6 na distrito na aming lungsod. Miyembro din ang mga national government agency, ang PCUP, Commission on Human Rights, Department of Human Settlement and Urban Development, ay miyembro ng aming local housing board. May mga miyembro din ng non-governmental organization tulad ng Combol Diversity, Kilos Maralita, National Real Estate Association, Subdivision in Housing Association. Well, paano po ito minomonitor din, no, na ninyo bilang LGU, na talagang yung standard na gusto ninyo ay maibigay sa mga benepisyaryo nito? Meron regular na pagpupulong ang local housing board namin at meron din mga special na pagpupulong para talakayin lahat ng pulisiya na ang programang pabahay ng aming lungsod. At doon namin nakikita o doon sila nagbibigay ng ilang mga suggestion at naming sinusunod ang ilang mga suggestion. Well, isa pong mahalagang usapin, ito pong information drive, dahil kagaya ng binanggit ko kanina, minsan may mga beneficiaryo pala o entitled pala sila dito pero hindi nila alam. So paano nyo po pinupuntahan ang mga kababayan o yung mga constituents ninyo sa Quezon City para ipaalam sa kanila na pwede pala sila mag-avail ng ganitong benepisyo mula sa local government units? Ang aming lungsod po ay meron mga serbisyo karaban, kung saan nandun din ang aming opisina, the Housing Community Development and Settlement Department, na nakikipagtulungan din kami. Nandun yung opisina namin para doon na mismo nila makuha yung informasyon. At sila din ay pwede at open lagi ang aming opisina para pumunta sila at mag-inquire sa 3rd floor Civic Center sa loob ng Quezon City Hall. Yan, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan na interesado, lalo na pangarap ng mga Pilipino yung magkaroon ng sarili man lamang na tahanan. Sino po ba yung mga prioridad na mabigyan ng pabahay? Unang-una po, ang pinaka-prioridad po namin yung talagang first-time homeowner. Yung wala ka talagang property dito sa ating lungsod. At pangalawa, residente ng Quezon City. Yun po ang mga pangalawang pangunahing requirements po namin. Talagang first time ka at wag may-aring lupa o bahay dito sa ating lungsod. How about yung amount ng income na meron siya? Dahil nagpapatupad po kami ng rental housing ngayon, ang ginagawa po namin, wala po yung income, hindi masyado namin tinitingnan yung income dahil nga 800 pesos. Pero kung meron kang income, kami ay nakikipagtulungan sa programa ng Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino, kung saan yun ay ownership. Yun ay binibigay namin sa Department of Human Settlement and Urban Development para sa kanilang mga benepisyaryo na kailangan pag-ibig members. Well, may mga nababalitaan din tayong inaabuso itong programa ng gobyerno. Yung iba binibenta, yung iba pinaparentahan pa sa iba na mas mahal, ginagawang kabuhayan pa. Ano po ang ginagawang hakbang ninyo para maiwasan po yung mga ganitong ginagamit ng mga mahihirap na iba nating kababayan na pang-abuso sa ganitong programa o proyekto ng gobyerno? Parte ng aming mga social preparation sa kanila at bago sila pumasok sa aming pabahay ay sila ay pipirma sa gabay sa paninirahan. Nakalagay sa gabay namin na bawal itong paupahan, bawal itong ibenta at kailangan ikaw mismo nakatira. Regular din ang aming estate management kung saan ang aking mga tao sa opisina ay regular na nagbibisita sa mga bahay at tinatanong kung sino ang mga nakatira. Kapag nakita namin na mayroong paglabag, ito ay refer namin sa City Legal Department po namin para makapag-file ng kaukulang reklamo laban sa kanila. Well, halimbawang ang isang taga Quezon City ay pumasa, naging qualified siya para sa housing. Kunyari, ngayong araw na ito, ilang taon po o ilang buwan ang kanyang kailangan hintayin
para siya po yung magkaroon ng sariling pabahay? Kaya po meron kaming ginawa na online application kung saan lahat ng aplikante ay nailagay namin sa aming data bank. Parang nasa data bank po siya. Once po na i-raffle namin siya, once na mayroon available na napabahay. Hindi po, maraming nagrereklamo din bakit hindi sila natatawagan. Hindi namin sila tinatawagan pa dahil wala pang available. Pero once na mayroon ng available, saka po namin inalabas yung information na ito na, mag-start na po yung raffle para sa pagpili ng mga ating mga benepisyaryo. At doon po namin sinisimulan yung pakikipag-ugnayan po sa kanila. Well, Attorney Jojo, maraming salamat at hangad namin na magtagumpay pa yung ibang proyekto ninyo para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Maraming salamat din, Sir Audrey. Ayan, sana po ay natutunan natin na huwag abusuhin yung mga proyekto ng ating pamahalaan.